Olivia's POV. Why are you staring at my brief? Ay, kabote! Napatayo siya sa gulat. Nanlaki ang mata ni Olivia na makita ang amo niya. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kamay niya. Napangiwi siya na maalala na hawak niya pala ang brief nito. Nasaan si Celia? Di ba dapat siyang gumagawa niyan? Halatang hindi nito nagustuhan na makita na siya ang maglalaban ng mga panloob nito. Masakit po kasi ang balakang ni Miss Celia, kaya ako po muna maglalabas sa ngayon. Paliwanag niya habang nakatingala dito. Dahil umaga ngayon at maliwanag, kitang-kita ni Olivia nang maayos ang kabuuan nito. Mas gwapo pala to sa malapitan. Ang peklat nito hindi nakabawas sa kagapuhan ng binata. Buwaba ang tingin niya sa labi nito. Mapula yun, di tulad ng labi ng mga lalaki sa kanila na maitim na nga tapos malalapad pa. Kay Zefiro mamula-mula, halatang di nadampian ng sigarilyo. Agad siyang nag-iwas ang tingin. Nakakahiya. Nagawa pa niyang tumitig sa amo. Baka mamaya ano pang isipin ito sa kanya eh. Napahanga lang naman siya dahil kakaiba talaga para sa kanya ang kagwapuhan nito. Wala namang masamang pumili ng isang tao, lalo na kung nakakamangha naman talaga. Make sure you'll wash it clean. Bilin ng binata bago umalis. Sinundan niya ito ng tingin. Nang mawala ng binata sa paningin niya, nakahinga siya na maayos. Akala niya magagalit na naman to sa kanya. Habang nilalaban ni Olivia ang mga panloob ng binata, hindi niya maiwasang mamula. Sa susunod, di na siya magpipresenta na labhan ng mga to dahil pag nakikita niya ang pang-ibaba ni Zefiro, bumabalik sa isipan niya ang hindi dapat maisip. Mahina niyang kinutusan ang sarili. Tigil sa kakaisip sa talong Olivia. Bakit naman sa dinami-rami kasi nang po pwedeng makita? Bakit yun pa? Sa kabilang banda, umuwi na si Miss Celia. Tapos na rin siyang maglaba at nakapagluto na rin at nakapaghanda ng pagkain para sa amo niya. Dahil sa pagod, kumain na agad si Olivia paghatid niya ng pagkain kay Zefiro. Pagkalipas ng isang oras, nagpunta siya sa dining room. Habang naglalakad, natapilok siya at hindi sinasadya na makasagi ng isang figurine. Dahilan para bumagsak iyon at magkapira-piraso. Kinakabahan na lumuhod si Olivia para linisin iyon. Pero bago pa niya mahawakan ang piraso noon, may malaking kamay na humablot sa kanya patayo. Napangiwi siya dahil napakahigpit ng hawak ng kamay na iyon sa braso niya. What have you done? Nagsimula ng mga tal ang labi niya sa takot dahil ang mata ng amo niya ngayon nag-aapoy sa galit na nakatingin sa kanya. Sorry po. Bakit ba napakamulala mo? Lalong humigpit ang hawak nito sa braso niya. Do you know how important this thing is to me? Sorry po talaga. Lalo lang humigpit ang hawak nito sa braso niya. Parang maiiyak na siya sa sakit noon. Damn, you're sorry. Sa tingin mo maibabalik ng sorry mo ang nagawa mo na? Pasensya na po talaga sir. Ikaltas niyo na lang po sa sahod. It's not about money. It's about its value. Dumaan ang sakit at lungkot sa mata ng binata habang nakatingin sa kanya. Pero saglit lamang iyon dahil agad na bumalik ang galit nun. He just broke the most precious thing in this house. Now tell me, ano ang magagawa mo para mabalik yan? Sa tingin mo kayang bayaran niya ng tulad mong hampas tupa? Lumunok siya, tsaka umiling. Alam mo ba na gusto kitang durugin ngayon? Nagangalit ang ngipin na sumulyap ang binata sa figurine na nasa sahig. Katulad ng ginawa mong pagbasag dyan. Tuluyan ang naiyak si Olivia sa takot dahil sa sinabi nito. Ramdam niya ang pagdiin ng kamay nito sa maliit niyang braso. Sorry po talaga. Gusto niyang paulit-ulit humingi ng tawad. Kasalanan naman talaga niya. Dahil na naman sa kapestihan niya, nagalit na naman si Zefiro sa kanya. Napaigik si Olivia nang malakas siyang itulak ni Zefiro. Napangiwi siya na bumagsak sa mga bubog na naroon. Umupo ito sa harapan niya. Di siya nakagalaw nung hawakan ito sa harapang bahagi ng damit niya, tsaka tinaas ang katawan niya papalapit dito. Wala nang gamot sa kapestihan mo? Walang emosyong sabi nito bago siya itinulak muli at saka umalis. Umiiyak na gumapang si Olivia paalis sa mga bubog. Di niya akalaing magagawa siya nitong itulak sa mga nagkalat na bubog. Napakahalaga siguro talaga ng bagay na nabasag niya, kaya gano'n na lang ang galit sa mata ng binata. Lalo siyang napaiyak dahil sa sakit ng mga sugat niya. Kasalanan mo yan, Olivia. Kastigo niya sa utak.
Mabuti nga't hindi siya pinagbayad nito dahil baka wala na siyang sahurin habang buhay kung pinabayaran ng amo niya sa kanya ang nabasag niya. Panay ang iyak ni Olivia dahil sa sakit ng mga sugat at sa sakit ng kalooban niya. Mababa talaga ang tingin ng amo niya sa kanya at yun ang isa sa nakakasakit ng damdamin niya. Mabilis niyang pinahid ang luha at tiningnan ang basag na figurine na gawa sa salamin. Lalo siyang naiyak na makita ang patak ng dugo sa sahig galing sa kanya. Sorry po. Tanging nasabi niya kahit wala ang binata. Alam ni Olivia na kahit anong gawin niya, hindi niya maibabalik sa dati to. Hindi niya magagawang palitan, lalong hindi magagawang bayaran ito. Dahil kahit di man sabihin ng amo niya, tiyak mas mahal pa ito sa buhay niya. Magtitiis ka si Pharaoh. Hindi ako aalis sa mansyon na to. Pagbabayaran niya ang nangyari at magtatrabaho habang buhay. Titiisin niya at hindi iiwan ang amo niya. Matapos ligpitin at tinisin ng lahat, sa kanya inalis ang mga sugat niya. Bawat pahid ng betadine, nagpaparunok siya sa sakit. Mapait siyang umiti na maalala kung paano siyang tinulak ni si Pharaoh. Halatang diring-diri ito sa kanya. Halatang galit na galit din to, kaya wala tong pakialam kahit masugatan siya dahil sa mga bubog sa sahig. Kasalanan mo yan, Olivia. Ito ang palaging sinasabi ng utak niya sa kanya. Walang araw yata na hindi siya nagagawang galitin ng binata. Kahit anong gawin niya, nakakagawa siya ng mga bagay na hindi nito nagugustuhan. Wala nang gamot sa kapestehan mo. Siguro nga tamang binata. May kapestehan nga siya na ngayon lang niya nalaman. Matapos linisin ng mga sugat, nagkulong si Olivia sa kwarto. Katulad ng sinasabi niya palagi sa sarili, kalimutan ang mga nangyari na hindi maganda. Gigising na wala nang alalahanin. Kakalimutan lahat ng mga nangyari at gigising ng may ngiti sa labi. Para sa pamilya niya, ganon talaga dapat. Kailangan niyang magtagal sa mansyon na ito at magtiis. Kailangan niya ng trabahong ito. Sa kabilang banda, malungkot ka yata, Olivia, may problema ba? Tanong ni Sed matapos ilapag sa mesa ang mga gulay na dala nito. Umiling siya at nanatiling tahimik. Teka, ba't namamagay ang mata mo? Umiyak ka ba? Umupo ang binata sa harap niyang upuan at tumingin sa mata niya. Pinilit niyang alisin sa isip ang nangyari. Sinabing gigising, kakalimutan ang nangyari pero hindi nakisama ang mata niya. Patuloy siyang umiyak hanggang sa nakatulugan na lang ang pag-iyak. Napaaray siya nang hilahin ni Sed ang mga kamay niya. Bakit may mga sugat ka? Nag-aalalang tumingin sa kanya ang binata. Huwag mong sabing sinaktan ka ni Sir Zefiro. Agad siyang umiling. Ano ka ba? Hindi niya ako sinaktan. Nag-iwas siya ng tingin at nagyoko ng mukha. Nakabasag kasi ako ng figurine kagabi. Tapos nadulas ako dun sa mga bubog. Ang peste ko, diba? Tumawa siya ng peke para hindi na to mag-isip pa ng kung ano. Nakabasag ka? Huwag mong sabihin ang nabasag mo yung figurine na kulay kristal. Tumingin siya rito, saka tumango. Nakita niya kung paano nanlaki ang mata ni Sed na para bang hindi makapaniwala sa sinabi niya. Nabasag mo? Lalong bumukas ang takot sa mata nito nang tumango ulit siya. Sed, bakit ganyan ang reaksyon mo? Lalo tuloy ako natatakot. Di maganda ang pakiramdam niya dahil sa reaksyon nito. Gaano ba kahalaga yon? Olivia, alam na ba ni Sir Zefiro na nabasag mo yon? Oo, galit na galit nga siya dahil sa nabasag ko eh. Gusto niya sana ikwento ang nangyari pero mas pinilit niyang wag nang sabihin dito dahil kasalanan naman niya ang nangyari at walang ibang dapat sisihin kundi siya. Magagalit talaga si Sir Zefiro. Buti nga hindi ka pinatumba eh. Napanunok siya. Kung ganoon tama nga si Olivia, sobrang halaga pala na nabasag niya. Gusto pa niya sana magtanong kay Sed pero nakaalis na ito. Napatayo siya na makarinig ng malakas na kalabog. Kinabahan siya na makitang among madilim ang mukha nakatayo sa gilid ng pinto ng kusina. Nakatingin sa kanya ang mga mata nito at nakakatakot ang paraan. Sir, may kailangan po kayo? Gusto niyang tumakbo palayo dahil baka masaktan na naman siya. Pero nasa pinto ito at di niya rin maigalaw ang katawan. Nagsimulang gumapang ang takot sa katawan ni Olivia nang lumapit to sa kanya na sumusuray. Lasing ito. Mabagal ang bawat hakbang nito. Yumuko siya nang huminto sa harap niya ang binata. Hindi niya kayang tagalan ng mga tingin nito sa kanya. Nakakapaso. Naparunok siya nang ingat nito ang mukha niya. Wala kang kwenta, alam mo yon. Boba ka na nga tapos peste ka pa. Naamoy ni Olivia ang amoy alak na hininga nito na tumatama sa mukha niya. Ang mga tulad mong hampas tupang kinasusuklaman ko sa lahat. Sambit nito bago bumagsak sa sahig. Ang sakit talaga nitong magsalita.
Hirap na hirap si Oliviang ilagay sa batok nito sa ibabaw ng hita niya. Ang laking tao naman kasi ng amo niya eh. Hindi niya kayang buhatin to papunta ng kwarto nito. Kahit sanay siyang magpabuhat ng mabigat, hindi niya talaga ito kaya. Kahit nga hilahin to, hindi niya magawa eh. Paano kaya niya to madadala sa kwarto? Gisingin niya kaya? O hihintay na lang na magising? Napakamot siyang bigla. Ang hirap naman ng ganito. Bakit kasi nagpakalasing tas di naman pala kaya? Tumingin siya sa mukha ng binata. Sabi ng iba, pagtulog daw ang tao mukhang mabait, pero itong amo niya hindi. Kahit nakapikit, parang galit pa rin dahil nakakunot todo ang noo nito. Baka pati sa panaginip mo, sir, sinusungitan mo ko. Kung totoo ngang nasa isip ni Olivia, grabe naman talagang inis ito sa kanya. Sige lang, Sir Zafiro, magalit ka lang na magalit sa akin. Pero tandaan mo, hindi kita iiwan. Hindi ako aalis dito sa mansyon mo kahit palagi mo akong nilalait at sinisigawan. Kasi kailangan ko ng trabahong to para sa pamilya ko. Pinindot niya ang matangos itong ilong. Bahala ka sa buhay mo na ma-high blood sa akin. Dagdag pa niya. Kung mabilis siyang umiiyak, mabilis din naman siyang tumawa. Iiyak siya ngayon pero titigal din at magpapatuloy. Sorry talaga. Halos bulong lang na sambit niya habang nakatingin sa gwapong mukha nito. Di niya alam kung gaano siya katagal nakaupo habang nasa hita niya ang mukha ng binata. Basta't ang alam niya nakatulog siyang nakaupo at pagising, wala nang amo niya. Napangawi si Olivia nang maramdaman na nagmamanhid ang mga binti at hita niya. Grabe talaga si Zafiro, di man lang siya ginising. Hinayaan lang itong nakaupo siya at mangalay. Habang nagluluto, iniisip ni Olivia ang binata. Kahit masama ang ugali nito, nabibilib pa rin siya rito. Ayon kasi kay Miss Celia, sa kabila kasi ng hindi nito paglabas ng mansyon, napapanatili nito ang paglaki at paglago, lalo na mga negosyo nito. Samantalang ang tulad niya ay kailangan kumain ng husto para lang may pangkain sila. Kailangan magtiis at magsipag dahil pag walang sipag at pagtitiis, sigurado nga sila sa gutom. Dahil alam niya na nakainom ang amo niya, ay nagluto siya ng tinolang manok para makahigop ito ng mainit na sabaw. Pagkatapos magluto, inihanda na niya ang pagkain nito at saka nagmamadali, bumalik sa kusina. Wala pang 20 minuto nakita niya ang binata, nasa pintuan na, nakatayo. Ulitin mo ang pagkaluto sa tinola, hindi ko gustong lasa. Walang emosyon na mukha na sambit nito bago tumalikod at umalis. Nagmamadali siyang tumayo para tikman ang niluto niya. Masarap naman. Napakamot na lang siya sa batok at nagluto ulit kagaya ng utos ng amo niya. Pagkatapos niya magluto, naghain ulit siya ng paribago. Pero tulad kanina, pinaulit na lamang nito ang niluto niya. Ulitin mo ang sama ng lasa. May mali na sa panlasa niya. Hindi kasi siya malaman kung ano ba talaga ang mali sa luto niya. Dahil para sa kanya masarap naman. Humahapdi na ang mga kamay ni Olivia sa kakahalo habang nagluluto. Ulitin mo, hindi masarap. Pangatlong beses na utos nito. Bumaga siya ng hangin. Hindi pa rin masarap. Ulitin mo. Pang-apat na utos. Nagluto mali siya. Ulitin mo. Pang-limang utos nito. Alauna na ng madaling araw, namimigat na ang talukap ng mata ni Olivia pero hindi siya pa pwedeng magreklamo at tumanggi sa utos ng amo. Bawat paghawak niya sa sandok ay masakit na. Talaga ang mga kamay niya. Natigilan siya. Hindi kaya walang panlasa ang amo niya dahil sa alak? Sigurado kasi siyang walang mali sa mga luto niya. Masarap lahat. Pero para sa binata, hindi. O baka naman nananadya ang amo niya. Sa bagay, sigurado siya. Galit pa rin to dahil sa nagawa niya. Pero tama bang gantuhin siya nito kung totoo man ang hinala niya? Hindi pa ba sapat ang ginawa nitong pagtulak sa akin dahilan para masugatan siya? Tumingin si Olivia sa dalawang kamay na halos mapuno ng sugat dahil sa mga bubog. Ito ang dapat sa iyong masungit ka. Matapos niyang magluto, agad na naghain. Di na siya umalis sa harap ng binata hanggat hindi nito natitikman ang bago niyang luto. Dahil maputi ang amo niya, kitang-kita kung paano namula ang mukha nito nang matikman ang bagong luto niya. Nakakagat-labi siya para hindi matawa dahil sa reaksyon nito. What the? Ano to, Olivia? Galit na tumingin ito sa kanya. Tinola po, sagot niya. Oo, alam kong tinola to pero bakit sobrang anghang? Halos umusok ang ilong na tanong nito sa kanya. Namumula pa rin ang buong mukha ng binata habang nakatingin sa kanya. Yumuko siya at pigil ang pagtawa niya.
Nalagyan ko po ng chili powder, sir. Di ba wala kang panlasa? Naisip ko babalik ang panlasa mo dahil sa anghang. Di ba effective? Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang nanunuring tingin nito. Nananadya ka ba? Agad namang tumango siya. Opo sir, di ba nga sabi ko para bumalik ang panlasa mo? Huwag mo nga akong gawing mulala, Olivia. Gumaganti ka kasi inuutusan kita ng paulit-ulit. Am I right? Tumayo ang binata at lumapit sa kanya habang pininingkitan siya ng mga mata. Tila tinitimbang kung nagsasabi siya ng totoo. Lumunok siya at napaatras. Sa tangkad nito para siyang bata sa harap nito. Dapat pala hindi na lang niya nilagyan ng chili powder ang niluto niya. Pero paano naman malalaman kung may panlasa nga ito o wala? Look at me while I'm still talking to you, Olivia. Hindi yung palagi ka na lang nakayuko kapag nasa harap mo ko. May otoridad ang boses na sambit ng binata. Dahil sa sinabi nito, nag-angat siya ng tingin. Naparanok siya na makita ang mata nito na kulay itim, katulad ng pag-uugali nito. Maitim kasi masama ang ugali.